Tayo pong lahat ay tumayo. Filipos 1:27. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa araw na ito na muli ay ibinigay mo sa bawat isa sa amin upang purihin ka, upang sambahin ka sa pamamagitan ng pananambahan. Maraming salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Maraming salamat Panginoon sa iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Pagintapatin mo nawa, Panginoon, ang aming gagawing pagsamba ngayong gabi. Ikaw ang aming papurihan, ikaw ang maitaas, Panginoon, at wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Atin pong awitin ang himno bilang 171, Kapanatagang Maligaya.
Sa panahon naman pong ito ay darako tayo sa mga pasasalamat at testimony na ibibigay sa atin ni kapatid Jeff Fajardo. Yun po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Una po sa lahat, pinagpapasalamat po sa Panginoon yung patuloy po na buhay at kalakasan na pinagkakaloob niya po sa akin po. Ganun po sa family po. Ganun din po yung katagampayan po nung ating nagdaang pong Holy Week na pinangunahan po ng kalalakihan at kabawian. Ganun din po, ang pinagpapasalamat ko po ngayong week is yung pagkakaloob po ng Panginoon ng panibagong trabaho po sa akin. Ayun po. So, yun lamang po at isang magandang gabi po sa atin lahat. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po tumayo at umawit po tayo para sa ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon dahil siya'y muling nabuhay upang magkaroon tayo ng kaligtasan doon sa krus ng Kalbaryo. Handa na po ba tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon? Amen? Amen. Napakaligaya, walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Napakaligaya, walang katulad ang nadarama sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Lubos ang biyaya, sapat ang pagpapala sa lahat ng lumalapit sa inyo, Panginoon. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Aawit sa inyo, magpupuri sa inyo, ibibigay ang buong puso. Ibibigay ang buong puso. Ibibigay ang buong puso. Patuloy po tayo sa ating pag-awit. Naway mauhaw tayo sa presensya ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Patuloy po tayo sa ating pag-awit. Malinis na puso ang alay sa iyo. Banal na hangarin, handog sa ngalan niyo. Malinis na puso ang alay sa iyo. Banal na hangarin, handog sa ngalan
kayo'y hinahanap. O Jesus, kayo'y kasapatan. Sa piling niyo ako'y malinis na puso ang alay sa'yo. Banal na hangarin, handog sa ngalan mo. O Jesus, ako'y nauuhaw, kayo'y hinahanap. O Jesus, kayo'y kasapatan. Sa piling niyo ako'y mana. O Jesus, ako'y nauuhaw, kayo'y hinahanap. O Jesus, kayo'y kasapatan. Sa piling niyo ako'y O Jesus, ako'y nauuhaw, kayo'y hinahanap. O Jesus, kayo'y kasapatan. Sa piling niyo ako'y sa piling niyo ako'y sa piling niyo ako'y Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa panahon pong ito ay darako naman po tayo sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi na ihahatid sa atin ni TNP Joey Talampas. Magandang gabi po sa ating lahat. Opo, yun. Thank you po sa pagsagot. Siguro, tayo po tayo. Simulan po natin sa panalangin ang ating pong mensahe sa gabing ito. Panginoon namin Diyos, maraming
Maraming salamat sa iyo, Ama, sa biyaya at sa kalakasan. Nilalapit namin sa inyo, aming Ama, ang aming pong pag-aaral ng inyong banal na salita, ang mensahe na magmumula sa inyo. Nawa, kayo po ang siyang manguna, ang inyong kalooban, ang inyong kabutihan, ang siyang maiharap, ang siyang makita po ng bawat isa. Maraming salamat sa inyo, Ama. Lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hello po. Bali, sa gabing ito, ang ating pong pag-aaralan ay, ayan po, palagay po sa screen. Sige po. Ito po ay may pamagat na The 40 Days in the Life of Jesus. Yan. Yan po. Kung mapapansin nyo, meron pong dalawang picture ni Jesus Christ. Bale, ano po yung nakikita nyo dyan sa mga picture na yan na may kaugnayan dun po sa ating pamagat na 40 Days in the Life of Jesus? Magkaiba po yung si Jesus Christ siya pareho, pero magkaiba po yung kanyang tawag doon, katayuan. Para ano po naiisip ninyo? Okay. Kuha kayo ng idea dun sa 40 days. Yung makakasagot, actually may prize eh. Yung idea, ayun, yung 40 days, sige pa, pakilagay. Para ayan, makita niyong maigi, nandyan lang yung ating mensahe tungkol sa 40 days in the life of Jesus. Okay, sige, meron bang gustong mga kabataan? Naku, yung si Ate Bea, parang may sinasabi sa Ate Bea, ano pong ano yung 40 days na yun, Ate Bea? Okay. Tama po yun. Yes po. Yung isa, tama po yung isang picture, ano? Yung another picture naman, yung isa. Hindi. Actually, okay. Tama yung sagot nyo, pero doon siya sa kabilang picture, actually. Yung sinabi nyong, yung pagkabuhay na muli. Tapos may another 40 days bago siya umakyat sa langit. So, yun po yun sa may bright na Jesus. Yun po, di ba? Parang pagkabuhay muli. So, yung sa kabila po, actually may kinalaman din po yung 40 days. Si Ate Gigi, parang nag-iisip si Ate Gigi tuloy. Para may idea si Ate Gigi. Si Billy daw. Billy, ano yung another 40 days in the life of Jesus? Okay, tama po yun. Pero, parehas po yun nung kay Ate Bea. Yung resurrection. 40 days after resurrection, before ng yung pag-akyat niya sa langit. Ano tawag doon? Yung ascension. Before nung ascension. Pero may isa pang 40 days sa buhay ni Jesus Christ. Ako, si Ma'am, parang tumatango si Ma'am. Parang may sasabihin si Ma'am. Ano pa po yung isang 40 days? Ito, clue. During, ano po yan, nung buhay ni Jesus Christ, hindi po, yung isa, yung after death, muling pagkabuhay, may another 40 days. Pero may isa pa pong 40 days.
Yun, ang galing. Nasagot ni teacher. Talaga. Yun po yung unang 40 days ni Jesus Christ. Di ba? Yung unang 40 days po ay yung 40 days and night fasting of Jesus Christ in the wilderness. Yun po yung una. Yan po yun. There are two events in the life of Jesus. First is the 40 days and night fasting of Jesus in the wilderness. Yan po ay matatagpuan natin sa Matthew 4, 1-11 at sa Luke 4, 1-13. Yung second po na 40 days, yan po, tama po kayo. Yan po yung 40 days after the resurrection and before the ascension. Yan po. Bali, siguro, bago nating, actually, itinaon ko po kasi sa panahon. Di ba po, katatapos lang po nung ating celebration, yung pag-alala po natin ng Holy Week. Kaya iniisip ko, sabi ko, maigi siguro, ipanahon natin, itama natin sa panahon. At kung tayo yung, kumbaga, kung natapos yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ, di ba, nandun po tayo sa stage na 40 days po nung kanyang resurrection before the ascension. Pero bago po yon, talakayin po muna natin yung unang 40 days. Yan po yung 40 days and night fasting of Jesus in the wilderness. Actually, meron lang pong yung tama po, yun po yung temptation of Jesus, ang pagtukso po sa kanya. Meron pong tatlong bagay lang tayo na pag-uusapan na makikita dyan actually. Yun po yung una ay yung paggabay ng Espiritu kay Jesus Christ. Paano po, nung time na yan, bago po mangyari yung kanyang 40 days fasting, yan po yung yung binautismuhan siya ni Juan Bautista doon po sa ilog. Di ba? Tapos, nung bautismuhan siya, bumaba po yung kalapate. Yung kalapate, yung dove. Tapos, si Jesus Christ po ay napuspos ng banal na Espiritu. Diba? So, dahil puspos po ng banal na Espiritu ang ating Panginoon, actually, sa Matthew 4, Matthew 4:1, basahin ko po. Sa Matthew 4, sabi po dyan, ay ganito, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Yun po, di ba? Si Jesus, napuspos ng Espiritu Santo, ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang doon ay subukin. Di ba? Yun po yun nangyari. And then, yung pangalawa po, yung condition ng katawan ni Jesus Christ. Sabi po dyan, sa loob ng 40 araw at gabi, si Jesus ay hindi kumain ng anuman. Siya ay nakaramdam ng matinding gutom pagkatapos ng panahong ito na nagpakita ng kaniyang pagiging tao. Diba? Nung time na yan, natapos na yung 40 days fasting niya eh. So, doon sa huling araw, yan na po yung pinakamarinding hirap na nararanasan niya. Nandiyan na po yung sobrang pagkagutom at sobrang pagkauhaw. Na sabi po dyan, yun po yung nagpapakita ng pagiging tao niya. Pero siya po ay Diyos, di ba? Kaya naman, yung pong pangatlo, di ba, yan naman po yung pagtukso sa kanya. Dahil si Satan, di ba, gustong-gusto niya na talunin ang ating Panginoong Hesus. Kaya ito yung naging pagkakataon ni Satan na akala niya ay magagawa niya yung bagay na iniisip niya na masama sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po diyan, noong siya ay nasa pinaka mahinang pisikal na katawan, na kalagayan,
nilapitan siya ng diablo at inalok ng 3 pangunahing tukso upang sirain ang kanyang katapatan sa Diyos. Ano po yung una? Ayan, alam po natin ano ba yung unang tukso. Ayan, makikita po natin yan sa Matthew 4:3. Ito po, na ganito po yung sinasabi. Sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit, sinagot ito ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. At iyan din po ay matatagpuan din po sa Lucas 4:3-4. Yun po yung unang tukso. So, hindi po nagwagi si Satan na sa naakala niya dahil nandun po yung pagkagutom at pagkauhaw, yun na yung pagkakataon niya para po tuksuhin si Jesus Christ at mahulog sa kanyang patibong, di ba? Pero hindi po siya nagwagi. Sa kabila ng hirap na dinadanas ng ating Panginoon, na nandun nga yung pagkakaroon niya ng physical na katawan at dahil mangangailangan yung kanyang physical body ng pagkain at ng tubig. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ng 40 days na kanyang hindi pagkain at pag-inom, nandun yung mga panghihina lahat, hindi ho nagwagi pa rin si Satan sa kanyang mga plano para laban sa ating Panginoon. Tapos, sa verse 6 po, sabi po dyan, sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Verse 7, kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo na ang lahat ng ito. Yun po yung pangalawang pagtukso ni Satan sa ating Panginoon. Pero, ano po yung sagot ng ating Panginoon? Nasusulat. Nasusulat pa rin ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin. Di ba? Actually, lahat po ng sagot ng ating Panginoong Hesus ay lagi pong naayon sa Biblia. Nasusulat. Isa-search ko sana, hanapin ko yung mga verses, pero hindi ko na nagawa. At saka, baka humaba ng gusto. Pero lahat po ng sagot niya ay tungkol po sa kasulatan, base sa kasulatan. At yung pangatlong pagtukso po sa kanya, yan, sabi po dyan, sa verse 9, dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem. At sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat. Napaka-tricky ni Satan, no? Yung huling tempt sa kanya, nagsalita rin siya ng nasusulat. Di ba? Pagka nasusulat, ibig sabihin, nasa Bible po yan. Sabi po dyan, sapagkat nasusulat, or, saan na yan? Ayan. Magpatihulog ka dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay ipagbibilin, sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan at alalayan ka ng kanilang mga kamay. Nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Biruin nyo, sinabi pati di ba, pati ang Diyos, binabanggit niya rito, yung sinabing sa kanyang mga anghel, yon, ikay ipagbibilin, sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. At aalalayan ka ng kanilang mga kamay, nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Subalit, ano po ang sagot pa rin ng ating Panginoon? Sagot pa rin niya, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Yun po. So, doon po nagtapos yung panunokso ni Satan at hindi po siya nagwagi. Yan po yung 40 days na fasting na ginawa ng ating Panginoon at yan po yung paghahanda. Paghahanda sa Kanya, paghahanda niya para sa Kanya pong misyon
sa kanya pong gawain na ipinagagawa po sa kanya ng Ama. Yan po yung pagsisimula. Yan, tandaan po natin, yan po yung naging start bago po ang ating Panginoong Jesus ay mag-preach, magturo ng gawin yung mga gawain na iniatang po sa kanya. Marami pa pong iba pang kahalagahan ng 40 araw. Actually, napaka-significant po nung 40 days. Sabi po diyan, sapagkat, ito po, sa Genesis 7:4, yan, sabi po diyan, sapagkat 7 araw pa at pauulanin ko na ang ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. At aking lilipunin ang lahat ng mga buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. Yun po. Yan po yung significance. Pinakikita ko po rito, yung kahalagahan po ng 40. Actually, 40. Yan. Tapos sabi pa po sa Exodus 16:35. At ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana na 40 taon hanggang sa sila'y dumating sa lupaing tinatahanan. Sila'y kumain ng mga mana hanggang sa sila'y dumating sa mga hangganan ng lupain ng Kanaan. Meron pa pong mga pangyayari sa Biblia, sa Old Testament na tungkol po sa 40. Sino po ang makakapagbigay kung may naiisip pa po kayo? Ano pa po yung mga ibang 40 days na mga pangyayari sa Biblia? Yun po, yung una po, yan sa Genesis 7:4. Yun na po yun, yung 40 days na pinaulan, 40 days and night na umulan. Yun po. Actually, ayan po, nakalagay din pala yung sa Exodus 34:28. Sabi po diyan, at siya'y natira doon kasama ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ng mga salita ng tipan ang 10 utos. So, sino po yan? Yung tinutukoy dyan. Si Moses po, ano? Yun, tama po. Si Moses po, ibig sabihin, si Moses, nagawa din po pala niya na mag-fasting ng 40 araw at 40 gabi. Ayun po. Kaya ngayon po ay tutunghay na po tayo sa ating pong, yung second na event na naganap po sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Yung 40 days na second event na naganap. Ito po yung 40 days after the resurrection, before the ascension. Yung resurrection po, yun yung pagkabuhay. And then, ascension is yung pong pag-akyat niya sa langit. 40 days po yun, tama po. Sabi po dyan, pagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos, yung mga kaganapan po. Ano po ba yung mga naganap during 40 days na yan, mula nung siya'y mabuhay hanggang sa kanyang pag-akyat. Ito po yan, isa-isahin po natin. Una po, pagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Sabi po sa Gawa 1:3, babasahin ko po. Sabi po sa Gawa 1:3, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Yun po, yung una na mga pangyayari during 40 days. Yung pangalawa po, ayan po, yung katuparan ng kasulatan. Sabi po dyan, ipinaliwanag niya sa 2 alagad sa daan patungong ano ba sa dyan? Emmaus, tama ba?
Emmaus. Yan. Lugar po yan. Doon po sa, siguro sa ano rin po yan, sa Israel. Bali, yun po yung dalawang alagad. Sabi po dyan, at sa mga alagad na nasa Jerusalem, ang mga bagay na nasusulat tungkol sa kanya, sa kautusan ni Moses, sa mga propeta at sa mga awit. Actually, babasahin ko po, no? Maganda po kasi basahin tong mga verses na to. Yung sa Lucas. Hindi ko po mailagay sa slide dahil mahaba po eh. So, basahin po natin. Sabi po rito, sa Lucas 24, ayan, 27 to 40, hindi ko naman po babasahin lahat, yung pong iba lang. Sabi po rito, nang siya'y kasalo, okay, eto pala. Ito, sa verse, sa verse 38 po. Kaya't sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita niyo. Yun po. And then, ayan, ito pa po yung sabi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nang kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa aklat sa kautusan ni Moses, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Yun po yung mga pangyayari nung 40 days po ni Jesus Christ, nung siya ay mabuhay. Patuparan ng kautusan. Ano pa po? Ito pa po. Ang sabi pa po dyan, pagpapatawad at misyon. Sabi po dyan, ipinagkatiwala niya sa kanila ang gawaing pagpapatawad sa kasalanan at pagpapahayag ng pagsisisi sa lahat ng bansa. Sabi po sa Lucas 24:47 to 28 ay ganito. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa, magmula sa Jerusalem. Yan po. Sabi pa po sa John 21 to 23, ay ganito. John 20:21 to 23. Ito. Muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatatawad na ang mga iyon. Sabi pa po dyan, yung mga kaganapan, yung pong tungkol sa pagpapatunay ng kanyang muling pagkabuhay. Nung time na yan, kinailangan po ng Panginoon na patunayan sa kanyang mga alagad na siya po ay buhay. Diba? Naalala niyo, sabi po dyan, kumain siyang kasama nila at ilang ulit na nagpakita at nagturo upang patunayan na siya ay tunay na buhay sa katawan, hindi sa espiritu lamang.
Kung naalala nyo, kanino po ba unang nagpakita ang ating Panginoon? Di ba, nung last week, during our celebration ng ating Holy Week, may mga, di ba, yung ating games, kung kanino nagpakita. O, kung naalala nyo, kanino po ba unang nagpakita ang ating Panginoon? Si Ate Grace natatawa. Di ba kay Magdalena? Okay, kay Maria Magdalena. Tapos, maraming pa siyang ilang beses siya nagpakita. Yung sa dalawang alagad na nakasabay niya, di ba? Yung sa verse, anong verse yun? Meron siyang nakasabay sa daan na dalawang alagad. Tapos, hindi napapansin po nung alagad na kung sino yung kanilang kasabay. Hindi nila nakikilala dahil ayaw po ng Panginoong Jesus na makilala siya. Tapos, dun po pinaliwanag ng ating Panginoon yung tungkol po sa mga kaganapan na isinulat ng mga propeta mula noon na magaganap sa buhay niya. Hanggang sa paghihiwalay nila, hindi pa rin siya nakikilala. Tapos, nung maghihiwalay na yung daan at ang ating Panginoon ay diretso, siya po ay niyaya ng dalawang alagad. Tapos, niyaya siya dahil paggabi na doon na magpagabi at maghapunan. Nung naghahapunan po sila, biniyak po ng ating Panginoong Jesus yung tinapay at inabot po sa kanila. Tapos pati yung isda. And then, doon lang po na-realize nung dalawang alagad na yun po ay ang Panginoong Jesus. At nung maalala nila, makilala na nila, dahil doon sa mga ginawa ng ating Panginoong Jesus, na siya ngayon, biglang naglaho yung ating Panginoong Jesus. And then, yun yung time naman na pumunta sila sa Jerusalem, bumalik sila sa Jerusalem at ibinalita yung kanilang nakita sa mga alagad doon sa 11 na nagkakatipon nung time na yon sa isang bahay at kumakain. Tapos, yun din yung time na tumayo ang ating Panginoong Jesus doon sa kanilang kalagitnaan. Tapos, yun lang din yung time na sila ay naniwala na yun yung na buhay talaga ang ating Panginoong Hesus. Kinailangan pong gawin ito ng ating Panginoong Hesus para patunayan na siya po ay nabuhay na muli. Dahil yun po yung kabuuan ng kanyang mission, di ba? Nung gospel at yun po yung nakatakda na dapat niyang gawin. At yun din po yung magbibigay ng kalakasan doon po sa mga alagad nung time na yan. Actually, yung dalawang alagad na nandun, na nakasabay niya sa daan, ayun, nais ko sanang itanong kung sino yon. Nakikilala niyo po ba yon? May pangalan po ba yung dalawang alagad na yon? Yung dalawang alagad. Ang idea po rito, nung nalaman ng dalawang alagad na si Jesus Christ yung kanilang kasama na matagal, bigla silang, nung makilala nila, bigla nawala si Jesus Christ. Tapos, nakalagay po sa verse, saan nga yung verse na yon? May katunayan naman. Inaaral ko siya kanina tumakbo siya pabalik ng Jerusalem para ibalita yung mga pangyayari na buhay ang ating Panginoon. At pagbalik niya sa Jerusalem, doon po kung saan naroroon yung mga alagad, dinatnan niya yung 11 alagad. So, namatay si Judas, 11 pa rin sila. So, ibig sabihin yung dalawang alagad po ay hindi po kasama doon sa doon sa 11.
Alagad siya ng mga followers po. Paano? Hindi lang naman po yung 12 disciples ang followers ng ating Panginoon. Marami pa po silang followers nung time na yan. Lalo na po nung namatay po yung ating Panginoon at muling nabuhay, madalas po sila magsama-sama. Tapos, tawag dito, sabi po sa Lucas 24, yan po yung pangako ng Espiritu Santo. Sabi po dyan, inutusan niya silang maghintay sa Jerusalem para sa kapangyarihang magmumula sa ipinangako ng Ama. Yan po ay nasa Lucas 24:49. Sige, basahin po natin para napapatunayan po natin sa Biblia yung mga ating pag-aaral. Sabi po dyan, tingnan ninyo ang aking mga kamay. Teka. Yun. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Iyon po yung Holy Spirit. Sabi rin po sa Gawa 1:4-5, samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo. Yun po yung Holy Spirit na pinangako. Hindi ba sabi po ng ating Panginoong Hesus nung kasama pa nila ang ating Panginoong Hesus, sa kanyang pag-alis ay iiwanan ko kayo ng inyong makakatulong. Dahil batid po ng Panginoon na hindi po kaya ng mga alagad na sa kanilang sarili lamang. Miski naman po ngayon, tayo po bilang mga Christian, di ba, ang totoo, hindi po natin kayang mamuhay ng naaayon sa ating Panginoong Diyos nang wala po tayong katulong na yung Holy Spirit. Kaya yun po yung isang kaganapan na ipinangako ng ating Panginoong Hesus, yung pagdating po ng Holy Spirit. At yung last po dyan, ang dakilang sugo, yan po yung Great Commission. Sabi po dyan, iniutos niya na gawin mga alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ituro sa kanila ang kaniyang utos. Yun po. I'm sure kabisado po natin lahat yung yung Great Commission. Sige nga, sino po makakapag-recite? Mga bata. Ano yung verse yan? Yung Great Commission? Matthew 28:19-20. Diba? Yan po yung ating Great Commission na mula po sa ating Panginoong Hesus. Nung time na siya po ay aakyat na sa langit, yung ascension, yan po yung iniwanan niya na tinig para sa atin, na kalakasan, di ba? Na kalakasan. Sino po makakapag-recite? Meron po ba? O sige. Meron po akong ipapapanood na video. Actually, gusto ko po itong mapanood, ma-share din sa inyo. Ito po yung sa sa John. Nandiyan na yung picture. Yung picture muna. Nasa yung last na, ayan. Yan po. Ito yung ito yung scene nung sa John 21:1-13. Ang ganda kasing balikan nitong video na to.
Ito yung nung during the 40 days na pagkabuhay ni Jesus Christ, ito po yung tinawag niya yung kanyang mga alagad sa pangingisda. Tapos nandun siya, handa siya ng agahan. Yung meron siyang inihaw na isda, tapos meron pong tinapay. Sige po, pa-play po ako ng video. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and on this wise showed he himself. There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and 2 other of his disciples. Simon Peter saith unto them, I go a-fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth, and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. Palagyan ng volume. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore. But the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it, for the multitude of fishes. Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon... After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and on this wise showed he himself. There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and 2 other of his disciples. Simon Peter saith unto them, I go a-fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth, and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and on this wise showed he himself. There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and 2 other of his disciples. Simon Peter saith unto them, I go a-fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth, and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore. But the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it, for the multitude of fishes. Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. And the other disciples came in a little ship, for they were not far from land, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. Jesus saith unto them, Bring of the fish which ye have now caught. Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes, 153. And for all there were so many, yet was not the net broken. Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? Knowing that it was the Lord. Jesus then cometh. Okay na.
Ayan po. Yung scene na yan po yung during the 40 days life ng ating Panginoon mula nung siya'y mabuhay. Pero kung maaalala nyo, nung unang tumawag po ng mga tagasunod ang ating Panginoong Yesus, sa ganyan din pong paraan. Diba? Nung tawagin po niya yung mga naunang apostol, sila po ay nangingisda. Tinawag po sila at sila'y tunay na mga nangingisda. Tapos, sa kanyang pagtawag, may time na sinabi rin niya na tinanong kung meron silang huli, tapos wala rin, tapos ikas yung net sa kabila, tapos ang daming huli. Pero during that time, di ba yung halos magkasira yung kanilang net sa dami ng huli. So yung mga isda nakalabas. Pero that time, hindi na po nasira yung net. And also, nung time na tawagin sila noon, para sila'y maging follower ng ating Panginoon, sila ay mga fishermen lang talaga. Pero this time, nung muling pagkabuhay ng ating Panginoon at sila ay tinawag, sila ay mga fishers of man na. Di ba? Sa katulad po nung unang 40 days ng ating Panginoon, na kung paano ang ating Panginoon ay nagsimula bago magsimula sa kanyang mission, dumaan po muna siya sa 40 days na fasting at yung pagtukso po ni Satan. Pero this time, yung 40 days na to na muli ng kanyang pagkabuhay, after the 40 days, yun naman po ay yung kanyang pag-akyat sa langit. And also, nung umakyat po siya sa langit, nakatingala pa yung mga followers na naka-witness nung umakyat siya sa langit. Lumabas po yung dalawang anghel, ang sabi po sa kanila, bakit pa kayo nakatingala? Sabi, ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Hesukristo ay umakyat na at sa kanyang pagbabalik ay kagaya rin ng kanyang pag-akyat. Kung mapapansin natin, maraming mga pangyayari sa Bible na parang may mga yung nagkakataon. Pero ang totoo, ganun po ka-accurate yung mga gawa ng ating Panginoon Diyos. Ganun po siya ka-accurate na lahat ng kanyang pinaplano, lahat ng kanyang ninanais ay nagaganap po. Wala pong pag-aalinlangan kung ano yung nakasulat, yun po ang magaganap. At hanggang ngayon po, kung paano po tinawag ng ating Panginoong Kristo yung kanyang mga apostol mula sa pagiging pangingisda at sila po ay naging mga mangingisda ng mga tao, gayon din po yung pagtawag ng ating Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. Kung paano nagpatuloy nung panahon na yon ang paglaganap ng sila yung first church. Yung church noon hanggang ngayon, nagpapatuloy po yun. At sa panahon po natin ngayon, tayo po yung mga witness na dapat ay atin pong isakatuparan din yung pagsugo sa atin ng ating Panginoon. At ngayon po ay tayo po tayo. Sabay-sabay po nating basahin yung Matthew 28:19-20. Yan po. Okay. Matthew 28:19-20. Kaya't humayo kayo
gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Okay po, maraming salamat po. Makakaupo na po kayo. Darako na po tayo sa paghahandog, kasabay ng tanging awit ni kapatid TX Barakiel. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, what is your name? Jesus, Lamb of God, what is your name? Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill me up. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, what is your name? 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 Darako na po tayo sa sama-samang panalangin. Ang mga nasa tahanan ay sumabay po sa pananalangin. Ang mga ipapanalangin po ay makikita natin sa ating live stream. Para naman po sa mga narito sa ating simbahan, Prayer Group 1, panalangin para sa mga may karamdaman. Ito po ay papanalangin ng mga kababaihan. Prayer Group 2, panalangin sa mga gawain at pagawain ng Tipas Unida Church. At Prayer Group 3, ipapanalangin po, panalangin para sa mga miyembro at ng ating iglesia. Ipapanalangin po ito ng mga kabataan, kasama ang technical. At ang Prayer Group 4, ipapanalangin ng mga TNP at kalalakihan. Sige po, tayo po ay pumunta na sa ating grupo.
Tayo pong lahat ay tumayo. Ang nama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong hiyayang, at ng tanang sanlibutan. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyo, Ama, sa ibinigay nyo na araw na ito sa aming pong pananambahan. Maraming salamat, Ama, sa inyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. At muli, patuloy na idinadalangin namin ang kalagayan po ng bawat isa na narito. Pakapagpalain niyo po ang bawat isa, Ama. At ngayon po, para po sa inyo pong bendisyon, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Picture daw po sa harap.